was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mapagpalayang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumaas ang tensyon ng magpang-abot ang mga pulis at mga nagpoprotesta ngayong araw ng kasarinlan. Kabilang sa panawagan, paghinto sa kontrol umano ng Amerika at panggigipit ng China. May pulis pang inisprayan ng pintura sa ulo ng lalaking aarestuhin sana niya dahil sa vandalismo. Nakatutok si Jonathan Andal. Naghihilahan sa barikadang may barbed wire ang mga pulis at rallyista. Independence Day ngayon! Dapat po! Hanggang sa itinumba na ng mga rallyista ang isang barikada. Nabuwag na ang harang. Nagpang-abot na ang mga pulis at nagpoprotesta. Pero hindi na rin nakalusot ang mga rallyista, kaya nagprograma na lang sila sa harap ng linya ng pulisya. Sabi ng Manila Police District o MPD, nasa 2,000 pulis ang humarap kanina sa nasa 500 nagpoprotesta mula sa mga progresibong grupo. Ngayong araw ng kalayaan, nakakagalit na ang pinangharang nila barbed wire. Kung simple traffic rerouting to, bakit barbed wire yung pinangharang sa mamamayan? Yung barbed wire po, yung barikada, part lang po yan ng seguridad na pinapairal po ng kapulisan. Ayaw namin manakit ng kababayan, ayaw din namin masaktan yung mga pulis natin. So yun lang naman. Kaya ito, may mga barbed wire kayong Mas okay na siguro yun, at least walang kontak. Nakuna naman ng pulisya ang lalaking ito na nagbabandalismo umano sa Center Island sa Calao gamit ang spray paint. Aarestuin sana siya ng nakasibilyang pulis pero bigla niya itong inisprayan ng pintura sa ulo. Nakatakbo ang lalaki at hindi na aresto. Ang kalayaan! Sa gitna ng kilos protesta kanina, nakamasid ang mga tauhan ng CHR o Commission on Human Rights. Sabi ni Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List na kasama sa protesta, gusto nilang lumapit sa Embahada ng Amerika para iparating ang kanilang mensahe na hindi pa rin daw tuluyang malaya ang Pilipinas na kinokontrol pa rin daw ng Amerika. Gusto natin umalis sila, no? Ibigay nila at makuha natin ang tunay na kalayaan natin. Kusang umalis sa mga rallyista matapos ang kanilang programa. Sabi ng Manila Police, sa kabila ng girian, wala namang nasaktan sa mga pulis at rallyista. Wala rin daw na aresto at walang kakasuhan. Sa kabuuan nga raw, naging mapayapa ang mga kilos protesta sa Maynila. So far po wala naman pong kaguluhan, so wala naman pong mga naaresto. Yung maximum tolerance na ipatupad naman po natin ng maayos po. Samantala, nagmarcha at nagkilos protesta rin ng iba't ibang grupo sa tanggapan naman ng Embahada ng China sa Hillpuyat Avenue sa Makati City. Panawagan nila labanan ng pangaharas at panghihimasok ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Milyong-milyong piso ang ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ang bagong ebidensyang isusumiti ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Hindi umano nakadeklara ang mga ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE kahit required. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naisumite na ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Pero may pahabol na bagong ebidensya ang House Prosecution Panel. Nadiskubre raw nila ang ilang ari-arian nina Duterte at asawang si Atty. Man Scarpio na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. Ang sabi ng House Impeachment Prosecutor na in charge sa naturang article, aabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng mga hindi umano deklaradong assets. Meron pong ilang mga pag-aari na hindi po na-disclose sa kanya pong Statement of Assets, Liabilities, Net Worth over the course of all the years. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts.
Ayon kay Representative Terry Ridon, hindi pa natalakay sa House Committee on Justice ang mga bagong ebidensyang ito. Isasama raw ng House Prosecution Panel ang mga ito sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court. Hindi nagbigay ng detalye si Ridon kung ano itong mga assets na kanilang nakita. I think the more important point would be its non-disclosure, non-statement in the salience of the Vice President. And to be clear, yan po yung isa sa naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Sinisika pa naming kunan ng reaksyon dito ang kampo ng bise. Sabi ni Ridon, ipapa-authenticate nila ang mga ari-arian at kanilang ipapasabpina ang mga individual na may kinalaman sa mga transaksyon. Pero pwede pa bang tanggapin ng Senate Impeachment Court ang bagong impormasyong ito? We cannot preempt the ruling of the impeachment court, no? But under the rules of court and under the pre-trial order, notice of pre-trial issued by the Senate Impeachment Court, Win Gatchalian-led Senate Impeachment Court, this is allowed. Hinihinga namin ng komento dito ang Senado. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bukod sa pagkain at malinis na inuming tubig, nangangailangan na rin ng mga gamot ang mga taga-Glan Sarangani. Marami na kasing nagkakasakit at ubos na ang mga gamot sa mga health center. Nakatutok live, si Maki Pulido. Maki! Sa mga mountain barangay, Emil, o yung mga barangay na nasa kabundukan ng Glan Sarangani, ay 5 araw nang nagtitiis na walang mainom na gamot ang mga nagdadayariya o LBM dahil sa maruming tubig. Mula sa highway, sakay na motorsiklo, nasa 30 minuto ang biyahe hanggang sa sentro ng Barangay Kaltuad. 4 na ilog ang tatawirin bago makarating dito. Sa drone footage, makikita ang lawak ng tinabunan ng gumuhong lupa sa 2 purok ng barangay. Akala namin na hindi kami maipiktahan kasi po dun sa amin normal. Mga after half hour, nakita na po namin yung bundok gumuho. 3 residente yung natabunan ng lupa ng gumuho, yung bahaging yon ng bundok kung nasaan yung 2 purok ng barangay na ito. Pero parang nawawalan na sila ng pag-asa na ma-recover pa yung labi ng mga natabunan ng landslide dahil sa kawalan ng special equipment. Asawa ni Romel ang isa sa nabaon sa gumuhong lupa. Tungkol sa kalawom sa yuta, ma'am. Dahil po daw malalim yung lupa na malalim daw po yung lupa na anuhan sa kanyang asawa at bayaw. Kaya po hindi makuha na. Kaya po rin wala mong magawa ang mga tao. Mula nang lumindol noong Lunes ng umaga, marami na sa mga bata ang may diarrhea at lagnat dahil daw sa maruming tubig. Isa sa kanila ang 3 taong gulang na anak ni Maylene. Yung tubig namin, brown na to po talaga hanggang lumabas na po yung putik na inom na po talaga namin. Wala na po kaming choice eh. Nanghihina na ang panganay ni Maylene pero wala siyang mapainom na gamot. Yung health center po namin, ubos na po talaga yung mga gamot doon. At saka kailangan po namin yung tulong po kasi yung kita nyo naman po, yung kalsada namin, sobrang hirap na po talaga pumunta. May mga senior citizen ding namamaga ang mga paa nang madapa noong lumindol. Sabi ni Lola Nita, 73 years old, tinitiis na lang niya ang sakit dahil maliban sa napakalayo nila mula sa poblasyon, wala silang pera. Mahirap maglakad. Way kwarta na mo. Diri lang may. Sa tansya ng mga residente, nasa 50 bahay sa 2 purok ang gumuho o tinangay ng landslide matapos lumindol. Ang mga nawala ng matitirhan, nakikisilong ngayon sa kanilang mga kaanak sa sentro ng barangay. Sobra kaming naghirap. Unang-una po, financially. Wala na kaming makukuhang pagkain doon sa area namin. Inabutan namin sa poblasyon ng kapitan ng barangay Kaltuad habang sinusundo ang relief packs at gamot para sa kanyang mga kabarangay. Naihatid na ang inisyal na tulong nitong hapon.
Ang Barangay Pangyan naman, malapit man sa highway, naghihintay pa rin ng tulong ang marami sa mga residente. Ang mga nasiraan ng bahay, nasa gilid ng kalsada, nagsisiksikan sa ilalim ng mga trapal o pinahiram na tent. Ang mga may sakit tulad ng asawa ni Surya na tumaas ang presyon, hindi makapagpagamot. Kahit piso walang laman yung bursa namin mag-asa. Dalhin sana namin sa ospital kaso wala kaming sasakyan, wala kaming pera, ma'am. Kaya, ayan, nagdasal na lang kami lahat dito para maging maayos yung asawa. Tinitiyak ng Mayor ng Glan Sarangani na patuloy ang paghatid ng relief pack sa mga malalayong lugar. Problema rin lang din daw yung petrolyo na ginagamit ng mga truck na naghahatid ng mga ito dahil hanggang sa ngayon, ayon sa Mayor, ay wala pa ring delivery ng gasolina at diesel. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Nasa kote sa sumadsad na yate sa Manila Bay ang 4 na Taiwanese. Bukod sa immigration violation, nabistong nagtatapon din sila ng basura sa Manila Bay at may tinakasang kaso sa Taiwan. Nakatutok si Bam Alegre. Sumadsad ang yate na ito sa isang bahagi ng Manila Bay kagabi. Sakay ng rubber boat, rumesponde ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Immigration. Nang sumampa ang mga otoridad sa yate, nakumpirma nilang mga dayuhan ang sakay nito. May yate kasing sumadsad, motor yacht marauder. So apang inspection ng Coast Guard, mga tao natin, nakita natin na sumadsad sila. So binord natin. Sa inspeksyon ng Special Response Team ng Bureau of Immigration Intelligence Division, nakumpirmang mga Taiwanese ang sakay ng yate. May mga violation din umano sila sa immigration law. They are deemed undesirable aliens sa record nila. So we coordinated with the immigration para i-enforce ang whatever immigration law na ipapataw sa kanila. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Immigration na may mga kaso rin kaugnay sa illegal na droga sa Taiwan ang 2 sa mga dayuhan. Illegal entry naman daw ang kaso ng 2 iba pa. Hindi sila pinangalanan ng immigration. Bukod sa immigration violations, nahuli rin daw ng PCG na nagtatapon ng basura ang mga Taiwanese sa Manila Bay. Immigration law ang ipapataw ng mga BI. Actually, meron din silang kaso sa amin. Nung nagpapatrol kasi tayo, nakita natin na actual na nagtapon ng basura. Mabigat po ito na penalty sa under ng circular ng Coast Guard. May penalty po ito na 100,000. So may kaso silang administrative sa amin, ngayon may kaso din sila sa BI. Isinailalim sa booking procedure sa BI headquarters sa Maynila ang 4 na Taiwanese. Dadalhin sila sa facility ng BI sa Camp Bagong Diwa para sumailalim sa preliminary investigation. Walang pahayag ang mga Taiwanese dahil sa language barrier. Sa tulong ng translation app, ipinarating nila na hihintayin daw nila ang kanilang abogado. Iimbestigahan din ng mga otoridad kung paano sumadsad ang yate. Sakaling hindi rin maayos ang mga dokumento ng yate na nirentahan lang daw ng mga Taiwanese, kukumpiskahin ito. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Nasunog naman ang isang yate sa Glan Sarangani. Sakay pa naman niya ng mga relief goods na ipapamahagi ng isang religious group para sa mga nilindol. Nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng dagat na sakop ng Barangay Pangyan sa Glan Sarangani, nilamon na nagngangalit na apoy at maitim na usok ang yating ito. Life jacket! Ilabay ang life jacket! Malapit sa nasusunog na yate ang ilang taong nagpalutang-lutang sa dagat. Ipalayo mga pre! Mabilis silang sinaklolohan at hinagisan ng life vests at jackets. Bigay mo doon na! Bigay mo life jacket! Isama mo na kaos! Ayon sa uploader, ligtas ang hindi bababa sa 6 na sakay ng yate na mga miyembro ng isang religious group sa Davao City. Papunta raw sana sila sa Barangay Margus para magsagawa ng relief operations sa mga nilindol doon. Dala nila sa yate ang mga saku-sakong bigas, pagkain at inuming tubig. Laking panghihinayang dahil imbis na makarating sa mga nilindol, nasunog o hindi kaya nahulog sa dagat ang relief goods. Bago pa raw kasi lumaki ang apoy, sinubukan pa nilang ilipat ang relief goods sa sumaklolong bangka. Iyon nga lang, nadamay at nilamon din ng apoy ang bangka. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Coast Guard sa insidente. Wala namang namatay o nasaktan sa nasunog na yate.
Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Dahil sa kanya umanong mga pahayag, pinagbawalan ng China na pumasok sa kanilang bansa si Defense Secretary Gilbert Teodoro, kanyang asawa at anak. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yes. The problem is if there are rivalries that do not, you have rivals who do not follow rules and then try to use their size like China against you. Yun ang mistrust, no? Kasi hindi na nga sumusunod sa batas, galit pa. Isa lang yan sa mga naging pahayag kamakailan ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng China. Ganti ngayon ng China bilang pagkastigo sa kanya, travel ban kay Teodoro, kanyang asawa at anak sa mainland China. Pero tila ipinagkibit-balikat lang ito ni Teodoro. Sabay sabing karapatan naman ng China na magpatano ng ganyang sanksyon o parusa. Ganoon naman talaga niya ang ginagawa nila sa mga nagsasabi ng katotohanan, saan niya ay pandilin lang ng China. Sa kabila nito, itutuloy ni Teodoro ang kanyang tungkulin at itataguyod ang bansa sa harap ng anyay kasama ang ginagawa ng China sa Pilipinas at sa karagatan. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi ito sang-ayon sa ginawa ng China sa pamilya ni Teodoro, pero sovereign rights nila ito. Tingin namin hindi tama yung pag-ban nila kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. However, ito pa rin sovereign right nila yan. Kagaya din natin kung gusto nating i-ban na certain people. Gayunman, hindi anya ito gawain ng Pilipinas. Susubukan nila anilang talakayin ito sa mga otoridad ng China. We've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. But we don't impose sanctions. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang palasyo ukol dito. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Fashionably fabulous ang mga kapuso star na dumalo sa anniversary ng isang magazine. Kabilang ang ilan sa cast ng The Master Cutter. Naroon din si Michelle D na proud daw sa naging performance ni Gazini Granados sa MGI All-Stars. Pero ang tanong, is she ready to represent the Philippines again like Gazini? Makichika kay Aubrey Carampel. Kasama ang ilang sparkle stars. Very island girl ang dating ni Max Collins nang dumalo sa anniversary party ng isang fashion and lifestyle magazine. Ang kanyang look, inspired ng kanyang karakter sa top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Si Elaine, ang babaeng nakilala sa isla ng bidang si Atoy na ginagampanan ni Dingdong Dantes. Pero sa pagbabalik ng kanyang karakter sa serye, nakilala na ang tunay niyang pagkatao bilang si Audrey Regalia. That's why ang hirap kasi before hindi ko maipaliwanag yung character ko kasi secret pa noon that I'm the Regalia family, 'di ba? So my dad is the kaaway of Atoy, ayun. So parang maraming lumabas this week. Nasa party rin ang co-star ni Max na si Charlie Fleming na very feminine in her black chic dress. Kabaliktaran nga ito ng kanyang boyish look sa serye as Carla. Thankful si Charlie na marami ang naaaliw sa kanyang karakter na very opposite ng kanyang personality. It's just been fun because it's been super weird to explore. I don't drive yet. Like, I don't have a license. But they've made it seem so real na kaya kong gawin. Super impressed ako. Really big thank you to Direct Dom and Kuya Dong because he's been teaching me and helping me. And he's like, don't worry, just have confidence. Nasa event din si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. na fresh from her hosting stint ng first edition ng Miss Grand International All-Stars sa Thailand. Very proud daw si Michelle sa Pinay Beauty Queens na nagrepresent ng ating bansa, kabilang ang co-sparkle beauty queen na si Gazini Granados na nakapasok sa top 5. May plano rin kayang sumali si Michelle sa naturang pageant? I'm so proud of Gazini. I think the whole country is so proud of Gazini. Binigay naman talaga niya yung lahat ng makakaya niya. To answer your question, I never close doors. As soon as an opportunity opens or if there's a window, and as long as kaya ko pa, ilalaban ko talaga. Kasi I'm not ashamed to say na I'd love to represent the Philippines again. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, naayuwi na po sa Mindanao ang mga labi ni Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia sa public viewing ng kanyang mga labi sa Ateneo de Davao High School.
bubuhos ang pagdadalamhati ng mga kaanak, dating teammates, kaibigan at mga tagahanga. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, idol, mentor at sadyang mabuting tao, ganyan nga po ang impact na iniwan ni Rene Baterbonia sa kanyang mga tagahanga, kaibigan, dating teammates sa kanyang pagbabalik dito sa kanyang alma mater sa Ateneo de Davao sa Davao City. Ang pagdala sa labi ni Rene Baterbonia sa Davao City, maituturing na isang uri ng homecoming dahil hindi man ito ang lugar na kanyang sinilangan. Dito niya nahasa ang kanyang galing sa basketball. Pagputok pa lang ng araw sa Ateneo de Davao Senior High School ang alma mater ni Rene. Umabot na hanggang sa katabing kalsada ang pila ng mga kaibigan at tagahanga na nais magbigay pugay sa batang atletang maaring malayo pa sana ang narating. Masakit kasi nawala na yung idol ko. Para sa mga dating teammate ni Baterbonia sa Ateneo de Davao, inspirasyon sa kanila ang atleta. Every time na nag-practice po kami is meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na wag kayong mapagod, mag-practice lang at keep going lang talaga. Tinuturing ko na po siyang kuya eh. Tapos ganun lang po, isa-isang iglap na wala lang po siya. Nalunod si Baterbonia sa gitna ng kanilang training sa Aurora para sa Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Kasama niyang nasawi ang teammate na si Divine Adili. Labis ang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Baterbonia na tinatawag na Kuya Bobet ng kanyang dating teammates. Super sakit po kasi si Bobet yung nagtulong sa akin sa seniors, yung bago pa ako sa seniors. Hindi niya ako nilileft out, like he always helping me sa practice. Super bait talaga ni Bobet and she's so friendly po. Pinakamarami sa mga nakapila sa public viewing ni Rene ay mga batang basketballista na sinunda ng career ni Baterbonia sa iba't ibang ligang sinalihan. Pag tinanong mo sila kung anong basketball moves ang pinakahinangaan nila kay Rene. Yung pag-dunk niya. Yung dunk niya, yung dunk. Yung dunk? Paano ba? Malakobi. Pero ang mas hinangaan daw ng fans ni Rene ay ang kanya raw pagiging mabait sa kanila. Si Kane, ibinahagi sa amin ang videong ito kung saan nagpa-shoutout pa siya kay Rene matapos ang isang game. Bet, 10 feet, 10 feet, better nito guys. 10 feet. Mas lalo raw nilang naging idol si Rene dahil gaya nila, naiintindihan nila ang mangarap bilang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Maningkamot gid siya tungod siyang kuan ba, tungod siyang kapobre siyang pamilya niya. Kuan gani maningkamot gid siya nga maahon niya ang kuan kay amot luoy paminahon pero kuan gid siya kanang makabilib gid siya nga kuan ba nga athlete kay kanang mo tabang gid siyang pamilya. Hanggang sa linggo, June 14 ang public viewing dito sa Ateneo de Davao. Mula rito ay ililipat ang mga labi ni Rene sa kanyang hometown. Samantala, Emil, humarap sa media ang dating high school coach, mentor at kaibigan ni Rene na si Coach Jess Evangelio na siyang naatasan ng pamilya na magsalita sa publiko. Sinabi ni Coach Jess na hanggang ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila si Ateneo Coach Tap Baldwin at umaasa silang makausap siya kahit pribado para mabigyan ng linaw at clarification ang pamilya ni Rene. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Kasunod pa rin ang pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo. Pansamantalang ipinasara ang resort sa Dipakulaw sa Aurora kung saan sila nag-team building. Nakatutok si June Veneracion. Pinatawan ng temporary closure order ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw ang Hermanos Leisure and Farm Resort kung saan nag-team building ang Ateneo Men's Basketball Team. Kasunod ito ng pagkalunod ng mga player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas daw kasi sa pagsusuri na hindi nakasunod ang resort sa ilang mahalagang probisyon ng sangguniang Bayad Ordinance No. 2025-12 o an ordinance promoting safety in seashores and other bodies of water, including tourist destinations within the jurisdiction of the Municipality of Dipakulaw, Aurora. Hindi na idinitalye ng LGU kung ano ang mga partikular na probisyon na hindi nasunod ng resort. Ang resort management at ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw ay kasama sa mga pinapaharap ng PNP-CIDG sa kanilang isinasagawang investigasyon.
We will see na, number one, it's a public beach, yung harapan. Although there are several markers doon na bawal yung maglangoy, was there any effort coming from the local government to prevent yung na sawayin yung mga tao doon, considering that yung weather condition during the time? Sa isang pahayag, kinumpirma ng abogado ng resort na natanggap na nila ang mga notice mula sa LGU at iba pang ahensya ng gobyerno. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad. Nagsisimula na rin daw magpatupad ng mga corrective and enhancement measures para sa kapakanan ng kanilang mga bisita, empleyado at komunidad. Nauna na nilang giniit kahapon na wala silang naging pagkukulang at naipagbigay alam sa Ateneo team ang sitwasyon sa dagat. Sa Lunes, pinapaharap ng PNP-CIDG ang mga personalidad na kanilang sinampina, kabilang ang mga player at coach ng Ateneo na sumama sa team building. Ang NBI na nagsasagawa rin ng sariling investigasyon. Sa Martes daw maglalabas ng findings at resulta ng autopsy. Wala pong magiging takipan. Everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation. Kasama sa pinag-aaralan ngayon ng CIDG ang mga nakolektang CCTV footage mula sa resort. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Paglaya sa katiwalian at pagkakahati-hati ang isa sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan kanina. Ang mga isinama naman niyang leader ng Kamara at Senado kanina. Sulyap nga ba sa mga makakasama niya sa harap ng batasan sa SONA? Nakatutok si Ivan Mayrina. Tulad sa mga nakaraang pagdiriwang, ang ika-128 anibersaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas. Hindi lang pagpupugay sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Naging pagkakataon din ito upang masilip ng publiko sa bihirang pagkakataon ang Pangulo kasama ng gabinete at mga pinagkakatiwalaan mula sa Sandatahang Lakas, pulisya at ibang sangay ng gobyerno. Ang mga lider ng legislatura na kanyang kasama, sulyap nga ba sa mga tatayo sa harap ng batasan sa kanyang State of the Nation address sa Hulyo? House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Tulad doon, tinalakay ng Pangulong Revolusyon ang ating mga ninuno, pero binigyan diin ang epekto ng pagkakahati-hati na mas kilala ngayon bilang regionalism. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maigting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa huli, ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga pagkilos para maideklarang Kasarinlan noong June 12, 1898. Pero nananatili ang mga hamon sa ngayon ayon sa Pangulo. Kabilang ang paglaya sa katiwalian, pagkakanya-kanya, kahirapan, bukod pa ang mga krisis sa iba't ibang panig ng mundo. Pero panawagan ng Pangulo, huwag sukuan ang Pilipinas. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Ang makulay na pagdiriwang sa Rizal Park at Quirino na dating bagong bayan, na sinaliwan ng mga musika at pagtatanghal. Sinalamin din sa iba pang bahagi ng bansa. Tulad sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kung saan mismo idineklara ang Kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. At sa Barasuain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan nagtipo ng unang Kongreso ng Pilipinas para balangkasin ang Malolos Constitution. Nagdiwang din ang mga Pilipino sa ibang panig ng mundo tulad sa Belgium, kung saan may parada, mga pagtatanghal. At salo-salong tampok ang mga pagkain Pinoy, kung saan kumbidado kahit mga dugong banyaga. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Kalayaang sinisikil naman ng katiwalian ang binanggit ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Kasarinlan. Sangkot umano dyan si Pangulong Bongbong Marcos.
Pero nilinaw niyang ayaw niya itong patalsikin sa pwesto. Ang maanghang niyang paliwanag sa pagtutok ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Kung meron mang nag-iisip na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya sang-ayon doon. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Ayon pa sa bise, hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ngayon ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. May komento si Duterte tungkol sa araw na ito. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Sa kanyang independence message sa Rizal Park ng Davao City, binanggit rin ni Duterte ang kalayaan sinisikil ng katiwalian sa kasalukuyang panahon. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Pinalaga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Buwelta rin ni Castro sa sinabi ni Duterte na mala sindikato umanong pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo. WH ang Pangulo? At bakit? Sino ba yung sino ba yung may records ng pagpatay? Sino ang nagbanta ng buhay? At sino may kakilala sa assassin? So, sino yung WH? Kaya sabi ko mga kaklir, itong Independence Day, ang ginawa ni VP Sara, binulgar niya lang at kinainisan niya yung gawain ng pamilya niya. Kasi gawain ng pamilya niya yung mga lahat ng binanggit niya eh. Pinagsisikapan pa naming makuha ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Bistado ang iligal umanong operasyon ng isang quarry site sa Baras Rizal. 15 taon na umano itong nag-ooperate pero walang lisensya. 5 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance video ng Rizal District Office ng National Bureau of Investigation o NBI, kita ang aktwal na pagkakarga ng backhoe ng lupa at bato sa isang truck sa isang quarry site sa Baras Rizal. Pagkakuha ng hudyat, sumalakay na ang mga tauhan ng NBI Rizal at Mines and Geoscience Bureau o MGB ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Arestado ang 5 lalaki na inabutan sa area, kabilang ang mga operator ng backhoe at iba pang heavy equipment sa quarry site na natukoy na iligal dahil wala umanong lisensya mula sa MGB. Isang anonymous complaint ang nagbigay sa amin informasyon na dito sa bandang
sasakupan namin din sa Rizal, ay may sinasagawa mga illegal quarry. Nagkaroon kami ng pag-verify sa DNR, sa MGB, kung mayroong mga kaukulang lisensya to, walang sila sa listahan na binigyan ng permit. Ayon pa sa NBI, 15 taon nang nag-ooperate ang illegal quarry, kaya umabot na sa ekta-ektarya ang lawak ng pinsala na maaari umanong mag-ambag sa mga landslide at baha ngayong tag-ulan. Binungkal na po yung kabundukan, mga 3 palapag na po ng isang building ang nahuhukay at 6 hectares po ay kanila na pong ginagalaw. Kumpiskado ang mga backhoe at truck sa area, kabilang ang mga truck ng mga parokyanong bumibili ng lupa mula sa illegal quarry. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakaharap sa reklamong theft of minerals at paglabag sa Philippine Mining Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nilindol na nga binahapa ang ilang lugar sa General Santos City. Dahil po yan sa malakas na ulan. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. After sa linog, baha. Doble dagok ang naranasan sa General Santos City. Matapos kasing lindulin noong Lunes, binaha naman ang ilang lugar sa lungsod. Sa Barangay San Isidro hanggang Binti ang baha matapos umulan ng malakas kahapon. Sa kabila nito, nakukuha pa rin ng mga residente ng umiti sa gitna ng trahedya. Kahit na ang kanilang mga bahay may bitak na nga, pinasok pa ng tubig. Dagdag perwisyo pa ang putik. Sa isa namang subdivision, tumambad ang dami ng mga bahay na hindi na mapapakinabangan pa. Ang kakatapos lang maitayo na bahay ni Rizilu, nakatagilid na dahil bumagsak ang lupa na kinatatayuan nito. I-abandon na po talaga po, sir. Gusto lang po namin sana may matulong po na makaahon po kami. Kasi talagang bakpusero po kami lahat dito ng buong pamilya namin, sir. Ang pamilya ni Cristaline sa tent muna na mamalagi. Ilang hakbang lang ang layo, may napormang sinkhole. Matakot naman gud kami matulog sa sa loob kasi baka dawida galinog. Matakot kami ba yung lupa, baka maano kami kasi malaki ang bitak-bitak sa amin. Sa labas ng bahay na lang umano sila natutulog dahil ang kanilang gym nagkabitak-bitak rin. Sa kalsadang ito na bahagi ng Barangay Lagaw sa General Santos City, makikita natin itong bitak sa kanilang kalsada. At habang papalayo tayo, mas lumalaki pa ang bitak. Ngunit ang mas agaw atensyon dito, itong karatula na nasa labas ng isang subdivision. Makikita ditong nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente, pagkain, tubig. Mas marami pa raw kasing mga kabahayan ang sinira ng lindol doon sa loob. Hingi lang namin sana, sir, na mapansin din kami at mabigyan dito ng ayuda. Lalo na po ang kailangan namin ay pagkain, tubig, inumin. At the same time, ang tent kay hindi talaga kami secure diyan po sa cover court. Hinihinga namin ng reaksyon ang Department of Social Welfare and Development. Pero ayon sa barangay, may family food packs mula sa DSWD na dumating sa kanilang barangay. Sinimula na rin daw ng mga barangay health worker ang pamimigay ng claim stub sa mga apektadong pamilya. Ang nag-una talaga nagtuloy yung mga private na mga sektor, katulad ng mga simbahan, meron din tayong mga business. So, yun ang nauna namin. And then, yung kahapon, so nakaraan, mayroon dumarating galing sa gobyerno. Ang ginagawa namin ngayon, ginalista namin lahat ng mga affected para ipasa namin doon sa LGU at saka doon diretso rin sa nasyonal. Tinapos na ang search and rescue operations matapos makita na noong Huwebes ng umaga ang labi ng nawawalang 10 taong gulang na bata sa isang resort. Sa Barangay San Jose, patuloy pang hinahanap ang isang nawawala dahil sa landslide. Sa lawak ng landslide area, gumamit na ng working dogs ang Coast Guard. Mula sa GMA Regional TV, Argil Relator, Nakatutok, 24 Oras. Sinabi naman ng DSWD na hindi pa nila naaabot ang ilang liblib na lugar sa Mindanao na nasalanta ng 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, hirap pa rin mapasok ng pamahalaan ng mga purok at sityo dahil sira pa rin ang mga daanan. Minamadali na raw ng pamahalaan ang pagsasaayos sa mga daanan para tuloy-tuloy ang relief operations tulad sa Glan Sarangani.
kung saan gumugulong na ang pamimigay ng mahigit 2,000 food packs dahil naayos na ang ilang kalsada. May mahigit 2,000 family food packs din ang naka-standby sa DSWD warehouse sa Glan. Pinapamahagi na mga ayuda sa mga bayan ng Malita at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, pati na rin sa Balut Island. Mga kapuso, pansamantalang humina ang epekto ng habagat sa bansa pero uulanin pa rin ang ilang lugar ngayong weekend. Sa ngayon, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na makakaapekto sa bansa. Nagbabalik bilang pangunahing weather system ang easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing sa karagatang Pasifiko. Bukod sa easterlies, pwede ring magpaulan ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng mainit pa at mayroon lamang mga kalat-kalat na ulan sa umaga pero bandang tanghali hanggang hapon o gabi. Pwedeng tumaas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. May malalakas na buhos ng ulan sa Caraga, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Posibleng maulit ang ganitong panahon sa linggo. Doble ingat at maging alerto dahil pwedeng magpabaha at magdulot ng landslide ang matitinding ulan kung magtutuloy-tuloy. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng thunderstorms gaya ng naranasan kagabi at kaninang hapon. Kaya saan man ang lakad ngayong weekend, magdala ng payong at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Binarikadahan ang entrada ng Senado at bahagi ng Jose Diokno Boulevard kanina, lalo na nang may napadaang mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Nakatutok si Ian Cruz. Biglang nagtakbuhan ang mga pulis para barikadahan ang entrada ng Senado pasado alas 11 ng umaga. Napadaan kasi ang motorcade ng Duterte supporters sa kahabaan ng Jose Diokno Boulevard. Kaya saglit lang, nabarikadahan ng mga pulis ang kalsada sa harap ng Senado. Mahigit 1,000 pulis ang idineploy rito ngayong araw ng kasarinlan. Pero maximum tolerance pa rin ang pinaiiral nila kahit naka-full alert status. Naka-heightened security alert naman ang Senado kasunod ng intelligence info mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may nagbabalak umanong manggulo sa Senado. Posibleng may kinalaman umano ito sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico, bagay na pinasinungalingan ng kanilang abogado. Nakipag-ugnayan na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya para beripikahin ang umano'y banta. Hininga namin ng update dito ang Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Tuloy-tuloy po yung monitoring natin sa mga sinasabing security threat and of course marami kaming nababasa sa social media about nagsi-circulate nga po na report about it and because of that we have enhanced our security po sa labas sa langit. May mga ralisa pa ring nagbabalik sa Diokno Boulevard malapit sa Senado at nagdala pa ng kabaong na simbolo ng umano'y pagkamatay ng demokrasya kasabay ng pagnanakaw umano sa kabanang bayan. Yan ang huling bilin ng ating namatay na kapatid, mamatay na lahat ng magnanakaw. Handa namang mag-adjust ang NCRPO kung kakapalang bilang ng ralista. Dito po kasi sa Senado, dumadami po yung ng rallyista pag umaabot po ng hapon hanggang gabi. So from there on, i-base din po natin yung deployment natin kung gaano karami yung nagrarally. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng may dagdag bawas muli sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Posibleng magmahal ng 50 sentimo ang presyo ng litro ng gasolina. Posible namang bumaba ng 3 piso at 50 sentimo ang presyo ng litro ng diesel. Base po yan sa umiiral na presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Pero ayon sa industry source, hindi pa yan pinal at posibleng tumaas pa ngayong isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Samantala, base sa ulat ng Bloomberg, nakatakdang makaupo na ng peace deal ang Amerika at Iran sa G7 Summit sa susunod na linggo. Sabi naman ng MER, news agency ng Iran, nakatakdang sumendro ang kasunduan ng Iran at Amerika sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, pag-alis ng mga multa sa krudo at pag-atras ng puwersa ng Amerika mula sa Iran. Mga kapuso, hindi biro ang isinakripisyo ng ating mga ninuno para po sa ating kalayaan. Pero
Kahit sa panahon ngayon, marami pa rin gustong lumaya o magpalaya ngayong araw ng kasarinlan. Ano kayang kalayaan ang mga nais pang ipaglaban ng mga Pinoy? Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Mark Salazar. 128 taon na mula nang una nating idiniklara ang kasarinlan. Matagal na nating winagayway ang kalayaan. Pero taon-taon, ang tanong pa rin, totoo ba tayong malaya? Kahit sabihin na independent na tayo politically, hindi talaga madi-deny na ang laki pa rin ng impact ng mga nangyayari sa ibang bansa sa lipunan natin. Tulad na lang dun sa ngayon, sa oil, sa gas. Talagang kaya ko masasabi na lahat tayo bilang Pilipinas hindi pa malaya. Para kay Benjamin na lumuwas sa Metro Manila mula Mindoro, hirap tayong makalaya sa kahirapan dahil sa gumagapos sa ating katiwalian. Gaya ko sa susunod na henerasyon ng pamilya ko, di ba? Maghihirap tayo. Pagka sisipag naman po, kaya namang umunlad. Kaso nga lang, ay kung ang mga nanunungkulan ng mga korap, wala din po. Hiwalay paa nila sa kanya-kanya nating personal na pagsubok, kaya tinanong ko ang ilan kung saan pa nila gustong lumaya. Yung pagiging malaya sa mga ekspektasyon ng iba para sa akin, yung kalayaan para mag-pursue ng kung ano talaga yung mga gusto kong gawin sa buhay. Pagdating sa ibang tao, kaya ko silang unahin kaysa sa sarili ko. Mapa-family, mapa-friends, kahit ibang tao. Ayun po. Gusto kong kumawala sa ganong system. Si Ralph hinihintay ng lumaya sa pag-aaral para makahanap ng maayos na kabuhayan. Nalipas ko na yung struggle ko, which is third year po ng college ko po. So, pa-fourth year na po ako. Kailangan ko lang po mas pusaya ng aking fourth year para makapasok syempre ako sa college ko po. Meron namang nakalaya na sa malubhang karamdaman. Dati po meron akong prostate, meron akong tubo dito, gano'n. Talaga? Merong bag dito. Tapos nagmamaneho ko, merong bag, ganyan. Mga 2014. Ganyan. At nakalaya na sa toxic relationship. Yes, nakalaya na ako. Actually po, 1 year and 4 months na nakalipas. Ano nangyari? Niloko ako. Naghanap siya ng iba, di ba? Mas masakit yon. Pero okay na po. Para sa mga anak mo, hahanapin mo yung kalayaan mo, di ba? Meron ding nakagapo sa bisyo, pero hindi pa handang lumaya. Inom lang. Ayaw mo ba lumaya sa pag-iinom? Hindi ko masabi. Bakit? Hindi ko masabi, lang bisyo ko eh. Hindi mo maipapangako? Hindi. Ayaw mo palang lumaya. Naway makamta ng lahat ang kanyang kalayaan at ang lahat ay matuto rin magpalaya sa iba. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online sa kung anong kalayaan naman ang nais nilang ipaglaban sa panahon ngayon. Karamihan po sa mga netizen sinabing gusto na nilang lumaya mula po sa korupsyon, partikular sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Kalayaan din para sa iba kung may mapanagot na sa flood control scam, lalo yung mga matataas na opisyal. Para naman sa isa, kalayaan na makakuha ng patas na serbisyo mula po sa gobyerno. Kalayaan naman mula sa mga ganid at mapang-abuso sa kapangyarihan. Ang gustong makamit ng isang commenter, dapat daw na manaigang hustisya at hindi lamang selective justice. Kalayaan naman sa paghihirap ang isinusulong ng isa dahil sa mataas na bilihin, gasolina, kuryente, pati na ang matinding traffic. Habang isang binatang commenter gusto namang ilaban ang kalayaan para makinto ang bullying sa mga paaralan. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 Oras. Inalmahan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang proseso ng pag-aresto sa kanya kahapon sa kasong cyber libel. Sabi ni Singson, voluntaryo raw siyang pumunta sa korte para agad makapagpiyansa pero hindi raw tinanggap ng Quezon City Judge ang kanyang piyansa at iginiit na dapat muna siyang sumailalim sa booking procedure. Agad na daw kumalat ang kanyang booking photograph. Anya, isa raw itong tangkang ipahiya siya sa publiko. Pinarangalan ng GMA Network ng isa sa pinaka-respetadong journalism recognition program sa bansa, ang Pro Patria Journalism Awards. Nakatutok si Von Aquino.
Pinarangalan bilang Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Kinilala ng isa sa pinakarespetadong journalism recognition program sa bansa ang mga taga-media na nagsisilbi sa bayan, itinataguyod ang katotohanan, pinapagtibay ang demokrasya at isinusulong ang pagiging makabayan sa pamamagitan ng responsableng pagbabalita. Through its commitment to truth, public service, and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast excellence in the Philippines. Congratulations, GMA Network! Ang parangal tinanggap ni GMA News Officer in Charge at Vice President for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. This recognition belongs to the thousands of men and women across the Kapuso Network. It also belongs to the millions of Filipinos who turn to GMA in moments of triumphs and in moments of loss. Their trust is a privilege we never take for granted. Dagdag pa ni Seva, lumalakas ang demokrasya kapag may access ang mga mamamayan sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon. Ang parangalan niyang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ng mga mamamahayag ay hindi maihihiwalay sa kalayaan ng ating mga mamamayan. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Pinarangalan naman bilang Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atong Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. I hope we will maintain the kind of level, the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inaalam na rin ngayon kung may nalabag sa Anti-Hazing Act ang team building ng Ateneo, kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nakatutok si Ian Cruz. Naiuwi na sa Mindanao ang mga labi ni Rene Baterbonia, pero hindi natatapos ang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay nila ni Divine Adili. Kabilang sa inaalam ngayon ay kung nalabag ang Anti-Hazing Act of 2018 sa team building sa Dipakula, Aurora, kung saan nasawi ang dalawang Ateneo basketball players. Lahat ng mga coach at manlalaro ng Blue Eagles ay inisyohan na ng subpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP. Aalamin kung ang aktibidad ay nagdulot ng physical o psychological harm, pagkapahiya o panganib, mga itinuturing na paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang hazing kasi ayon sa batas, hindi nililimita sa mga frat o soro, kundi sa kahit anong organisasyon sa paaralan o kahit nga sa labas ng paaralan. Pasok dyan ang isang varsity team. Gayunman, may isa pang kailangang basehan para masabing may hazing na naganap ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Not all deaths or physical injuries or psychological harm or abuse amounts to hazing. Hazing is hazing if it is a means or a requirement for admission into or a requirement for remaining in an organization, whether school-based or community-based. Sa ngayon, anya, ay di pa malinaw kung may ganyang impormasyon ng hawak ang mga otoridad. Ang dapat anyang matukoy kung requirement ba ang team building para manatili sa team. Well, if it is a team building lang and it is not a requirement for
admission into the basketball team or a requirement for remaining in the basketball team, hindi hazing yon. But then again, normally yung team building, talagang requirement yan. So we don't know. It depends upon clarification by Ateneo. Kailangan din anyang may magreklamo at magsabing may hazing nga. Kasi hindi rin naman pwedeng magsuspetso lang ang CIDG na walang basehan. Hindi rin pwedeng naisip lang nila yan and then i-investigate. Sakaling hindi pasok sa Anti-Hazing Act, may legal na pananagutan ba ang paaralan sa naganap na pagkamatay ng 2 basketballista ng Ateneo? Yung manual ng institutions of higher learning, meron din silang liability. They have administrative liability. Under the Civil Code, if their negligence caused or contributed to the tragedy or to the injury, they can be held liable civilly also by the aggrieved party. Pero kailangan pa rin umanong ipakita na may ginawa o hindi ginawa ang Ateneo na nauwi sa trahedya. When it is purely an accident at wala naman silang kapabayaan, no? Walang pag-aabuso, walang negligence, they cannot also be held administratively or civilly liable. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At sa kauna-una ang pagkakataon, nagsalita si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, kaugnay sa pagkalunod ng mga basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsorry siya sa pamilya ni Baterbonia at Adili. Nagluluksa raw si Baldwin at ang koponan, pero alam niyang mas malala ang pagdadalamhating nararanasan ng pamilya ni Baterbonia at Adili. Alam niyang bilang coach, ipinagkaloob sa kanya ang kapakanan ng mga manlalaro. Pero dahil sa nangyari, alam niyang nabigo siya bilang coach at leader. I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run and what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Samantala, sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang iba pang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa usapin ng pagpapatalsik sa pwesto, sinabi ni Castro na dati umanong inihayag ng bise na gusto nitong patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Dagdag pa ni Castro, huwag na raw magkunwari dahil kung ayaw talaga ng bise na mapatalsik ang Pangulo, pipigilan niya mismo ang mga kaalyadong nagpupursige ng destabilization. Kaugnay naman sa mala sindikato umanong pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo, sagot yan ni Castro. So, sino ba yung sinasabihan mo sindikato? Pamilya nyo? Party ba kayo doon? Baka nakakalimutan mo kasi ikaw yung may issue ka ng paglulustay pero nagtuturo ka ng iba. Ikaw yung may issue. Ba't nagpapahid ka sa iba? Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Isang Filipino-British actress ang magde-debut sa big screen sa pamamagitan ng Hollywood superhero film na Supergirl. Siya si Eve Ridley na very proud sa kanyang Pinoy roots. Yan ang chika ni Athena Imperial. This does not look like this is gonna end well for you guys. Siya si Ruthie Mary Noak, isang alien farmhand na makakasama si Supergirl, na naghahanap ng hustisya para sa nasawing ama. Ang karakter na yan sa inaabangang Hollywood superhero film na Supergirl,
Ginagampanan ng 14-year-old na si Eve Ridley, isang Filipina-British actress. Ito ang kauna-unahang pelikula ni Eve. Kwento ni Eve sa panayam ni GMA News stringer Janet Nepales, surreal ang first time niyang pagsusuot ng costume ni Rudy. I got to step into Ruthie's shoes and really transform myself into who I thought Ruthie was. From stunt training to filming, best experience para kay Eve ang naging paglalakbay niya habang ginagawa ang pelikula. There was 2 months of stunt training before we started filming, and I've never done any of that before. So I did martial arts, boxing, swords, staff training, everything, wire work. It was the most fun. I would do it a million times again if I could. Very proud din si Eve sa kanyang Filipino roots. My grandma grew up in the Philippines, so my mum is half Filipino. I really want to go to the Philippines someday. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.